Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating Conquerors Daily Devotionals Online. At sa umagang ito, gusto kong ibahagi ang salita ng Diyos sa Habakkuk chapter 2, verse 2 to 3. Ito po yung sabi. Then the Lord told me, I will give you my message in the form of a vision. Write it clearly enough to be read at a glance. At the time I have decided, my words will come true. You can trust what I say about the future. It may take a long time, but keep on waiting. It will happen. This morning, I would like to share this title, Trust and Believe God's Words. Ang tanong, bakit po natin pagtitiwalaan, paniniwalaan ang mga salita ng Diyos? Number 1, God's words will come true. Nasabi po sa verse 3 nating binasa, at the time I have decided, my words will come true. Ito po yung sabi niya kay Habakkuk. Sa panahon na ako ay magdedesisyon, ang aking mga salita ay magkatotoo. Yan po ang sinabi ng Lord, at dapat nating paniwalaan kung ano man yung sinabi ng Lord sa atin, hindi lang po kay Habakkuk, ay dapat paniwalaan, pagtiwalaan ano man ang sinabi ng Diyos, dahil sabi niya, ang kanyang salita ito'y magkatotoo. Nung tinawag niya si Jeremiah, ito po yung sinabi niya sa kanya. In Jeremiah chapter 1 verse 12, ito po yung sabi, the Lord said to me, right, I'm watching to make sure that my words come true. Nasabi ni Lord kay Jeremiah, aking binabantayan at tinitiyak, sinisigurado ng aking mga salita, ito'y magkatotoo. Ang Diyos talagang gagawin niya kung ano yung sinabi niya. At kanyang tiniyak kay Jeremiah, ano man yung sinabi ko sa iyo, sasamahan kita. Ikaw ay gagawin kong propeta sa lahat ng bansa. Ito'y magkatotoo. Dahil sinabi ng Lord, nasabi niya sa Isaiah chapter 55 verse 11, in the same way, my words leave my mouth, and they don't come back without results. My words make the things happen that I want to happen. They succeed in doing what I sent them to do. Sabi ni Lord, hindi babalik sa Kanya ang Kanyang mga sinabi na walang resulta, na walang magagawa. Ito'y mangyayari, sabi niya. Ito'y magtatagumpay, anuman yung aking nais. Sa aking sinabi, ito'y mangyayari. Kanyang gagawin. Kaya po mga magulang at mga kapatid, dapat magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga sinasabi. Number 2, God's words can be trusted. Nasabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, God has chosen you to be His people. We can trust Him to do what He has promised to do. So He will do all this for you. Sabi po rito, we can trust Him to do what He has promised to do. Na anuman ang sinabi ng Diyos o ang Kanyang mga pangako sa atin, ito'y mapagkakatiwalaan. Ito'y Kanyang gagawin para sa atin. Ano man yung Kanyang ipinangako para sa atin, ay Kanyang gagawin. I believe maraming mga pangako na ating pinanghahawakan sa buhay habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, habang tayo nagbabasa ng
ng Bible, habang tayo nagde-devotion, maraming mga pangako ng Diyos para sa atin. Kaya dapat panghawakan, dapat nating paniwalaan, pagkatiwalaan, ano man yung sinabi ng Lord. Dahil sabi niya dyan, we can trust Him to do what He has promised to do. Gagawin niya po sa atin, ano man yung mga pangako na yon para sa atin. Sabi po sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man, He will not lie. God is not a human being. His decisions will not change. If He says He will do something, then He will do it. If He makes a promise, then He will do what He promised. Hallelujah. Ang Diyos natin ay hindi sinungaling na Diyos. Kung ano yung sinabi niya, ay Kanyang gagawin. Kung ano yung mga pangako niya, Kanyang gagawin. Yun po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya po sa umagang ito, dapat ay ating panghawakan ang salita ng Diyos dahil ito'y maaasahan. Ito po ay gagawin ng Diyos para sa ating lahat. Gagawin niya kung ano yung sinabi niya para sa atin. Yun po yung ating Diyos. Nanuman yung ating pinanghahawakan ngayon. Huwag nating bitawan dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Gagawin niya kung ano yung sinabi niya. Gagawin niya kung ano yung mga pangako niya sa atin. Huwag kang bumitaw. Huwag mong sayangin ang mga pangako na yan na Kanyang ipinahayag para sa iyo. Amen. Number 3. God's words will certainly happen. Ang salita ng Diyos ay tiyak na ito'y mangyayari. Sabi po sa Habakkuk chapter 2, verse 3 sa last phrase, it may take a long time, but keep on waiting. It will happen. Kahit ito'y ma-delay, kahit ito'y mag-take a long time, sabi riyan, keep on waiting. Dahil sabi niya, it will happen. Kaya po, mga magulang at mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay tiyak na ito'y mangyayari. Na anuman ang ibinigay ni Lord sa atin na Kanyang mga pangako, panghawakan po natin yon. Dahil sabi riyan, ang Kanyang mga sinabi will certainly happen. Hallelujah. Hebrews chapter 6 verse 13 to 15. Ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham. Sabi po rito, God made a promise to Abraham, and there is no other greater than God. So He made the promise with an oath in His own name, an oath that He would do what He promised. Hallelujah. Nangako ang Diyos kay Abraham, nanumpa siya, sabi riyan, na Kanyang gagawin ano man ang Kanyang pangako kay Abraham. Nanumpa siya sa Kanyang sarili na Kanyang gagawin ano man yung Kanyang pangako kay Abraham. Nasabi riyan, I will surely bless you. Verse 14, sabi riyan, He said, I will surely bless you. I will give you many descendants. At sa verse 15, sabi riyan, Abraham waited patiently for this to happen. And later, he received what God promised. Hallelujah. Nangako ang Diyos kay Abraham, I will surely bless you. I will give you many descendants.
At ito nga'y nangyari. Ang sabi rito, naghintay si Abraham. He waited patiently for this to happen. Pinanghawakan niya yung pangako ng Lord. Hindi niya binitawan ang mga pangako ng Lord sa kanya. Naghintay siya ng matagal. At ang sabi riyan, later, he received what God promised. Hallelujah. So, ang pangako ng Diyos, it will certainly happen to us. Ano man yung pangako ng Lord, ay mangyayari ito. Mangyayari sa buhay po natin. Sa takdang panahon ng Lord, naghintay si Abraham at kanyang natanggap ang ipinangako ng Lord sa kanya. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Nakala mo wala na, akala mo hindi na darating, pero huwag kang mawala ng pag-asa. Believe God. Believe in His words. Dahil ito'y mangyayari nga sa takdang panahon ng Diyos. God's words will certainly happen to us. Hallelujah. Amen. Let us pray. Father God, thank you so much, Lord, for your words. Salamat, O Diyos, na anuman ang iyong sinabi, ang iyong mga pangako ay iyong gagawin, O Lord God. Dahil ikaw ang Diyos na hindi sinungaling. Ikaw ang Diyos na kayang gawin anuman ang iyong ipinangako sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, Lord, we trust in you. We believe in your words, O Lord God, na anuman ang iyong ipinangako sa amin ay iyong gagawin. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na hindi nagsisinungaling, gagawin mo kung ano yung sinabi mo. Thank you so much, O Lord God. Nasabi mo, Panginoon, ang iyong mga salita ay magkatotoo. Nasabi mo, Panginoon, ang iyong mga salita ay mapagkakatiwalaan. At ang iyong salita ay tiyak na mangyayari nga. Lord, salamat na naman, Lord, ang aming pinanghahawakan na iyong pangako, na iyong sinabi sa amin, ito'y mangyayari nga. Dahil kami ay nagtitiwala sa iyo. Kami ay naniniwala, Lord God, sa iyo. Naniniwala kami, Lord, anuman ang iyong sinabi, ito'y iyong gagawin sa buhay po namin. Lord, salamat sa lahat ng nakikinig ngayon. Lord, salamat anumang pangako na kanilang pinanghawakan ngayon na galing sa iyo. Lord, salamat na ito'y mangyayari nga sa bawat isa, O Lord God, na nagtitiwala sa iyo, naniniwala sa iyo. Father God, I praise you. Salamat, Lord. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa, Lord God. Sa lahat na nanonood, nakikinig ngayon, Lord, patuloy mong pagpalain. Salamat, O Lord God, sa lahat mong mga pangako, Lord God. Ito'y mangyayari, O Lord God, sa bawat isa, O Lord God. Father, I praise you. Salamat sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat, O Lord God, na ikaw ang Diyos na nagpapahayag, Lord God. Lord, salamat, O Lord God, sa iyong ginagawa sa buhay namin, O Lord God, right now. Lord, sa panahong ito, Lord God, kailangan namin magtiwala sa iyo. Lord, salamat, O Lord God, na mayroon kang ginagawang magagandang bagay. Kahit sa pandemic na ito, Lord God, mayroon kang ginagawang magaganda para sa amin, Lord God. Thank you so much, Lord. Salamat sa lahat-lahat, O Lord God. Purihin ka sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone. Thank you for joining. At salamat sa inyong patuloy na makikinig, panonood sa ating devotionals. Purihin po ang Diyos.